Ayan mga kaparikoy, mga kaparikay. So ngayon ating matutunghayan ang biglaang pagbabago ng klima dito sa Canada. At ipapakita ko din sa inyo yung nangyayari sa labas at ah, yung hangin, lamig at kulimlim ay makikita nyo. Ayan. So makikita nyo naman, napakalamig. Malamig ang hangin. Malakas din ang hangin. Parang may amihan. Ayan. Kung pansinin niyo yan, dumadagungdong ang hangin. So ganito dito mga kaparikay. So nakikita niyo naman makulimlim. At pagka ganyan na lagi ay ibig sabihin yan, palamig na ng palamig. At alam na namin yan na ang kasunod yan ay mag-i-snow na yan. So since ang temperature ngayon ay +2, +1 at nagni-negative 1 na sa umaga, ay ibig sabihin lang yan talaga ay pababa na ng pababa ang temperatura. Hanggang sa aabot na siya ng -10 sa umaga, then magpa-+2 sa tanghali. Sa ngayon kasi ang klima ay galing yan sa Antarctica na weather at galing pa sa mga karatig bansa gaya ng Greenland, ay doon sa kanila ay nag-yelo na o nag-ice na. So ibig sabihin nun ay kahit dito ay palamig na din. So kanina umaga bago ko pumasok ay nagwa-warning sila na baka slippery. Kasi negative 1 lang kaninang 5 o'clock AM or 6 o'clock. Pero hindi naman yan. Malamig lang talaga. Pero sa daan ay wala pang snow. At mostly yan, huli talaga ang temperature dito sa Edmonton. At sa Calgary or sa ibang bayan ay nag-i-snow na sa kanila. Lalo na sa Banff area. Yun. So, antabayanan natin ang unang pagbagsak ng snow. Sigurado next week ay pag nagni-negative 10 na sa umaga, basta pag nag-negative 10 na sa umaga, hindi na makakabangon na ang temperature pa. So basta pag nag-negative 1 sa umaga, dire-diretso na yan. Sa tanghali ay -5 na yan. Then sa gabi, mas lalong magni-negative 15 na. At on the spot, magni-negative 20 na kagad yan. So tuloy-tuloy na yan. At makikita nyo naman ay napakalungkot ng paligid. At mostly, ganyan talaga. Sabi ko nga sa inyo, uso dito ang depression at anxiety. Lalo na ang mga tao ay hindi makakalabas at sisilip-silip na lang yan sa loob ng bahay habang nakatingala sa langit. Dahil yan ay tuloy-tuloy na yan at mahaba pa ang buwan bago namin masisilayan ulit ang init o yung summer. At this week na din ay magbabago na din ang oras. So bali mag-ahead kami ng 1 hour ulit. So ngayon kung sa Pilipinas ay magpa+2 lang kami doon sa 24 hours na yon, ay ngayon ay magpa+3 na.
Yung ibig sabihin yan ay mag-a-add kami ng 1 hour dito. Oo. So, kunwari ay ang oras ngayon ay sa umaga ay 7 a.m. So, yung 7 a.m. na yun, magpa-plus 1 sila. So, 8 a.m. na yun. Yung 7 a.m. na yun ay 8 a.m. na yun. Oo. So, hahabulin nila yung sikat ng araw. Kasi kung hindi nila hahabulin yung sikat ng araw, yung alas 7 na yun ay parang akala mo ay madaling araw. So, bali, ang ibig sabihin, pagka alas 9 ng umaga dito, ang mangyayari dyan, kung hindi nila babaguhin yung oras, ang mangyayari na ay talagang wala pa ring araw, napakadilim pa din. So, ipapas 1 hour niya para lang sabayan niya yung araw. Pag sikat ng araw ay sakto na umaga na yun. Yan. Ganon. Katindi. Ayan, malakas ang hangin talaga. Makikita nyo naman. Dumadagongdong yan. Pero ganyan lang ang klima dito. Actually, talagang mag-11 years na ako dito. Wala naman talagang tornado. So, nangyari yung tornado noong unang panahon pa noong 1986 sa history na tumama dito sa amin, sa area na to. Pero, mula noon hanggang ngayon ay hindi naman na nangyari na. Sa Calgary ay yun ang pinaka-harsh din na weather nila doon dahil may hailstorm sila. At the same time, pagdating sa spring ay baha naman at saka flood. Sa amin kasi dito ay wala namang slope na walang valley dito, kumbaga flat ang surface ng Edmonton. So, sadyang talagang wala. At wala din dito ang sunog sa amin dahil wala namang kakahuyan na mga kapal na gubat. At pasalamat na rin kami na ganito ang weather lang dito. Medyo mahangin lang yan pag nagpapalit ng weather. Ganun lang talaga at normal lang yan. At hindi na namin hindi na kapagtataka na yan. Sanay na kami sa mga ganong weather. Yung at yung mga bata naman, gagawa kami ng nila, activities. At yun ang ibablog naman natin kung ano-ano nga ba ang mga activities ng mga bata dito tuwing winter. Yun. So, ganun ang tingnan natin. So, since na mga tao, nasanay na din. Alam naman nila dito na pagdating sa winter, ay nasa loob lang ng bahay. So, hindi mawawala yung mga indoor playing ground dito na tinatawag. Oo. Ganun lang. Dumadagundong yan. Kikita niya. Dumadagundong talaga. Pero huwag kayo mag-alala, ganyan lang yan. Since tayo, sanay naman na kasi tayo sa atin na talagang hindi lang hangin, bagyo, may thunderstorm pa, may ano pa. Ano pa ba yan? Dati, baha. Sus. Dito ay wala. Easy lang yan. Kaso mamimiss mo yung kulog, yung kidlat, lahat na yan. Mamimiss mo yan talaga kasi nga wala dito.
So, yun ang kagandahan. Medyo talagang makikita mo na hahaba talagang buhay mo. Dahil alam mo, hindi ka madidisgrasya. Darating na naman sa point na napaka-hassle. Lalo na magsusuot ka ng mga anik-anik. Napakahirap sa mga bata. So, si Chloe, bugnutin pa man. Asa-nasa siya pag sinusutan na siya. Kasi ang isusot sa kanya ay mayroong snow pants. May pants na siya sa loob, snow pants pa, long shirt, then um, um, jacket. Oh, winter jacket. Then may bonnet. Okay? So may bonnet, then meron pang scarf, tapos meron pang gloves. Ganyan ang kasuotan. Yan, pagpapasok yan, ika-ika yan, pagpapasok yan. Kaya visit na visit nga yan. Kasi pag naihi, yan ang pinakamahirap. Pag naihiyan sila, yan ang problema. At sa school naman nila, pagdating naman sa school, ay inuuban na yan. Normal na kasuotan lang yung sinusuot nila. Pero talagang pagdating sa uwian, pagdating papasok, napakahirap. Napaka-hassle. Kasi sa dami na isusuot mo, tapos magme-medyas sila makapal, tapos may snow boots. Oh my goodness. Ganon kahirap. Dinanas ko rin yan dati. Nung nag-ano pa lang ako. Nagbabas lang din ako. Kaya tinataga ko sa bato yun. Sabi ko, hindi po pwede yung ganito, magtatrabaho ka. Magsasakripisyo ka, titipirin mo yung sarili mo dahil sa sitwasyon na alam mo yun. Yan o. Kita niyo yan. Ang tindi ng hangin. Lakas ng hangin. Yan. Yan ang sasabi ko sa inyo na kaya marami lang sasabi na sarap naman ang buhay niyo dyan. May sasakyan, may ganito, ganyan. Hindi nila may maintindihan kung sila ang nasa lagay namin. Palagi ko magsasasakyan din nila kahit wala matira sa sweldo nila. Ako, kahit pinagtatrabuhan ko yan. So, syempre, ay gusto ko ay maayos ang aking sarili. Kasi ako yung nagtatrabaho eh. Dapat ganun din. Kung kayo, nagtatrabaho kayo, dapat alagaan nyo yung sarili nyo. Kasi sabi nga nila, health is wealth. So, paano ka kikita kung ang katawan mo, kung ikaw lagi ka nagkakasakit dahil sa lamig, di ba? Imagine niyo na lang. So, kailangan, pangangalagaan nyo, unahin nyo muna yung sarili nyo bago kayo kumayod. Kasi, yan ang puhunan ninyo, yung puhunan natin ng katawan natin. So, ngayon, kung ang puhunan natin ay katawan natin, tapos, nagbabas ka lang, naghahantay ka ng ilang oras dyan, hindi naman oras, kundi 20 minutes, nasa labas ka, 5 minutes lang naman ang tagal mo eh. Totoo lang. Lakas ng hangin, oh. Di ba? Kita niyo yan? Yan sabi ko sa iyo, malakas ng hangin. Ayan, ang araw ngayon. Yan ang araw ngayon, sumisikat. Ganun. Kita niyo yan? Yan ang araw ngayon. Yan. Kita niyo yan? Dumidingding. Talagang sumasayaw yan. Yan ang dito. Na ganyan. So, kasi malamig yan. Imagine mo yun kung yan ay negative 25. Imagine nyo lang kung yan ay negative 25. Ganyan, mahangin. Kasi dito, ang nagpapalamig talaga ay yung hangin. Kung walang hangin yan, wala, easy lang. Kahit na may snow yan, wala problema. Pero yung hangin ang umahampas sa'yo, tinatawag nilang wind chill. Yung wind chill na yan, yun yung nagpapadagdag sa lamig. So, kunwari ay negative 15 lang ngayon. Negative 20 something na yan. Negative 25 na yan dahil sa wind chill. So, hindi basta-basta talaga. Ngayon, pag nag-aabang ka ng bus dyan, kasi kung wala kang kasuotan na maayos, ano lang yan, 10 minutes ka lang, manigas na yung mga paa, kamay mo. So hindi ka pwedeng tumagal talaga sa labas. So sa totoo, mahirap talaga. Kaya talagang isusumpa mo talaga sa sarili mo na magkakaroon ka talaga ng sasakyan dahil kung hindi,
ganyan ang danasin mo. At actually, maganda din namang naranasan namin yun at na-experience namin. Kasi alam mo na kung paano mo i-handle. At at maipapasa mo din sa iba, sa mga baguhan din, kung ano mga dapat gagawin. Kaya almost lahat ng mga empleyado dito, limbawa, ikaw nagtatrabaho ka, lahat may mga puro sasakyan yan. Kanya-kanya kayong sasakyan talaga. Ganun lang dito. Dali lang bumili. Hirap lang magbayad. Pero kailangan mo yun. Diyan ka kikita eh. Ayan. Oh, yan oh. Tumataging-ting. Kita niyo yan? Yan, dumadagong-dong. Oh. Di ba? So ngayon, pag may sasakyan ka na, magbawas ka na rin ng jacket. Kahit ako, hindi ako nagja-jacket ng makapal. Kasi may sasakyan ka naman. Ang jacket ko lang ay nasa loob lang ng sasakyan. Oo. Then nag-aano lang ako. Yan lang. Kasuotan na normal na ano. Sasakyan naman. In case of emergency, meron kang may ano. Yun. Ayan. Dapat kumpleto ka rin doon sa loob ng sasakyan. Kahit ako, magbabago na rin ako ng ano. Mag-change na rin kami ng winter tire. So, yun. Isa pa yan. Hassle yan. Isa pa yan sa hassle din dito kapag kayo nag-winter yan, kagaya niyan. Magpapalit na ng winter tire. At kailangan ka rin talaga magpapalit dahil sa ano nga, iwas disgrasya at kapit ang gulong doon sa snow. So, mas okay yung magpalit talaga. At marami rin nagsabi na mas magandang gamitin ang SUV kasi mas hindi ganong dumudulas. Alam nyo, matagal na akong nag-kotse na gamit ko ay sa winter. Sa totoo lang, pare-pares lang. Walang pagkaiba doon. Ang pagkakaiba lang, medyo malaki lang ang kanang SUV. At the same time, secured ka kapag kayo binangga ka kahit paano. Oh, yung kotse medyo magaan lang, yan lang kaibahan, pero gagamitan mo lang ng maglalagay lang kayo ng pampabigat nun. Oh, kung front wheel ka, di maglalagay ka ng pabigat dito sa harap. Oh, ilang kilogram lang o mga 25 kilos ilalagay mo sa harap. Ganun lang ka-easy yun. Nasa driving skill yan kung paano mo ma-maneuver pagdating sa winter na nakakotse ka. Hindi naman na totoo na lahat naman nadudulas yan. Depende lang talaga kung paano magdadrive, paano ka mag-ano. So, ang driving skill mo naman pagdating ng winter, kung sa summer ay nasanay kami na magpipreno ay kahit na parang bumper to bumper magpipreno ka, pag sa winter naman, mag-adjust ka na naman. So, ang pagpipreno mo at pagbubuntot mo sa isang sasakyan ay medyo malayo talaga ang agwat. At pagpipreno mo ay dandahan din. Oh, yan ang mga skill talaga na dito, na kapag kay nasa malalamig ka na lugar, ay ganyan ang ang sistema ng pagdadrive dito. So, ikaw mismo, malaki ang adjustment. Ang laki ng adjustment ng pagdadriving pagdating ng winter talaga. Imagine mo yung layo at agwat at yung speed mo doon sa harap at saka pagpipreno mo ay adjust mo. At di yung magpipreno ka na talagang preno as in i-ano mo ng todo. No, hindi. Kumbaga talagang parang padakmain mo lang ng bahagya doon. Maramdaman mo yun pag inakapakan mo yung preno sa sasakyan. Medyo bahagya lang na parang naramdaman mo na parang dumidikit lang siya ng konti. Okay na yun. Kasi pag once na apakan mo ng husto ay tiyak siguradong dudulas ka. Oo. Yun. Ayan. So dagdag yan sa kalaman ulit. Sa mga baguhan at saka sa mga kahit sabihin natin na marami at malayo ng experience sa atin ng driving sa Pilipinas ay malaking kaibahan. Dahil ang Pilipinas naman ay ilang season lang ba at wala namang doon. So, ulan lang naman. Rainy season lang naman sa atin, floods, saka summer. Ganun lang naman. Dito kasi hindi eh. Ilang winter lang meron dito. Medyo marami kang dadanasin sa mga winter season na yan.
So, uso at marami na namang disgrasya pagka ganun. Kaya maasahan nyo yan. At hindi mo naman natin maiwasan yan. Pero ang malalakas talagang mabibilis tumakbo dito ay mga truck. Hari sa kalsada pagdating ng winter yan. Halagang bubulusok yan. Kaya sila lagi ang nadidisgrasya. Although, hindi naman sila patay. Pero ibig sabihin, talaga sila yung hari sa kalsada. Talagang bibilis na papatakbo ng mga yan. Problema kasi ng truck niyan ay umiikot ang puwet niyan pag walang karga. Kala mo lang din. Kaya mahirap tumabi-tabi sa mga ganun. So, at ang pinakamalupit pa sa lahat. Yan, pinakalupit pa sa lahat. Ay pag nagkaroon ng freezing rain. At ang mostly yan, ang freezing rain ay nangyayari hindi dito, kundi sa Ontario o sa doon sa part ng area na yan. Quebec yan. Sa mga Ontario, Toronto yun. Freezing rain naman ang mostly. Dito naman ay bihirang-bihira na nangyari yung freezing rain kasi dry. Talagang dry yung area nito. Namin. Sa Edmonton, dry ang weather namin dito. So, ibig sabihin, talagang lahat ng pati kulangot mo ay talagang bato yan pag lumabas. Gugulong-gulong lang yan. Yung mga balahibo mo sa ilong ay tanggal yan pagka yan napasukan ng pasukan ng hanging lamig. Kaya dapat takip na takip talaga. Yun. So, ganun lang kadali mga kapare ko ang buhay dito. So, alam nyo na. Yo. Ayan. So, sana may natutunan kayo sa aking mga kwento ngayong araw na to. Kaya maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwento. Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.